bookworm? Gusto niyo bang maglakbay at matuto? Kung ganon, tara na! Samahan niyo kami. Dekada 70. Ang panahon ng martial law ay nagdulot ng sobrang paghihirap sa mga mamamayang Pilipino. Ang pagkakaroon ng isang di makatao at di makatarungang pamahalaan na nagbibingi-bingihan sa daing ng mamamayan ay labis na nagpapahirap sa kanila. Sari-saring klase ng krimen ang nararanasan gaya ng rape, kidnapping, murder at iba pa. Laganap din ang mga rally ng mga estudyante na imbis na mag-aral ay isinusugal ang sariling kapakanan makatulong lang para makamit ang kalayaan. Ang ganitong sitwasyon ay patuloy ding bumabagabag kay Amanda Bartolome, isang simpleng may bahay at may 5 anak na puro lalaki. Buong buhay niya ay nauubos sa pagiging ina at asawa at pinipilit niyang makontento sa ganito kahit alam niya na may kulang sa kanya. Mayroon siyang mga pangarap ngunit hindi na niya natupad kaya't bilang ina, iniisip na lang niya na ang katuparan ng pangarap ng mga anak ay katuparan din ng sa kanya. Si Jules ang kanyang panganay na mayroong liberal na pag-iisip. Naging isang komunista si Jules at kahit hindi man ito maipagmamalaki, ay dito niya nahanap ang pangarap na isang makataong lipunan para sa anak nila ni Mara at sa iba pang kabataang naghahangad ng mabuting kinabukasan. Sumunod ay si Gani. Maagang nag-asawa at nagkaanak, ngunit mabilis din sila naghiwalay ni Evelyn. Siya ay nanirahan na sa labas ng bansa, kapiling ang kanyang bagong pamilya. Ang pangatlo ay si M. Pinakamatalino sa mga magkakapatid, naging isang magaling na manunulat sa isang lingguhang pahayagan na tumutuligsa sa martial law. Sumunod ang pinakamalambing na si Jason. Ang kakulangan niya bilang estudyante ay matagumpay na napagtatakpan ng katangian niya bilang anak. Isang araw sa di inaasahang pagkakataon, natagpuan ang kanyang bangkay sa isang basurahan. Hubot-hubad at mayroong 17 saksak sa kanyang katawan. Malagim at malupit ang pagkamatay ni Jason. Salvage dahil kung bakit at kung sino ang may gawa, walang makapagsabi. Ang kaso ng pagkamatay ni Jason ay hindi na nagkamit ng hustisya. Ang bunsong si Bingo namulat sa mundong walang katahimikan at walang katiyakan. Ngayon ay magtatapos na ng kolehiyo. Iba't iba ang kahihinatnan ng buhay ng mga anak ni Amanda. Sa loob ng 27 taon na pagiging asawa at ina, sa kanyang palagay ay hindi siya ganap na umunlad bilang tao. Nagsilbi siyang bantay sa paghahanap at pagkatagpo ni Julian ng katuparan niya bilang tao. Sa paglaki ng kanyang mga anak at pagtuklas ng kanilang kakayahan at kahalagahan, si Julian naman ay naging manhid at parang walang pakialam sa kakulangan na darama ng kanyang asawa. Naging walang kibo sa mga problemang kinaharap ng kanyang pamilya. Kaya minsan, napag-isip-isip ni Amanda na makapaghiwalay na dito. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagawa niyang ipaalam kay Julian ang pagkukulang niya sa kanyang pamilya. Lalo na kay Amanda. Pinigilan siya ni Julian at nangakong magbabago at kanya namang tinupad ang pangakong iyon. Paulit-ulit na binabalikan ni Amanda ang masasayang alaala ng kabataan ng kanyang mga anak. Masarap ang maging ina habang maliliit pa ang mga anak mo. Habang wala pa silang sinasaktan sa'yo, kundi kalingkingan ng paa mo, natatapakan nila sa kasusunod at kapipilit magpakarga, pero hintayin mo ang panahong kasintaas mo na sila, yung panahon ng pagkakaroon niya ng sariling isip at buhay. Buhay na hiwalay na sa iyo at matitikman mo sa kamay niya ang mapapait na kamatayan habang inihahanda mo ang kasal na hindi niya gusto. Habang nagpuputukan sa tapat ng Kongreso sa isang pagkakataong hindi pa siya umuwi,
Habang binabasa mo ang balitang nasugatan siya sa isang sagupaan, habang ibinibigay nila sa iyo ang selyadong kabang ng batang kailan may di mo malilimutan, hinugot nila mula sa tiyan mo. Ito ang nadama ni Amanda nang pumunta sila sa burol ni Willie, kaibigan at kasamahan ni Jules sa NPA, na napatay sa isang engkwentro. Naging mahirap para kay Amanda na tanggapin ang pagkamatay ni Jason at ang pagsali ni Jules sa NPA. Hindi na mapigilan ang kanyang sarili sa pag-aalala sa kalagayan nito na minsan pa nga ay nagdadala ng mga kasamahang sugatan sa kanilang tahanan upang ipagamot sa ina. Maging ang pagkasira ng relasyon nila Gani at Evelyn, ang pagkakamali at mga kabiguan ng kanyang mga anak ay nagagawa niyang isisi sa sarili. Iniisip niya na marahil meron siyang pagkakamali sa pagpapalaki sa mga ito. Natamo niya ang kaganapan ng kanyang pagkatao sa pagtulong na kanyang ginawa sa mga sugatang kasama na dinadala ni Jules. Pagtulong na bukal sa kanyang puso, tungkulin hindi naman iniata sa kanya ninuman o isang obligasyon na kahit gaano man kapanganib ay nagawa pa rin niyang gampanan. Tuloy pa rin ang laban tungo sa kalayaan. Nakaalpas man tayo sa pagmamalupit ng diktador, tuloy pa rin ang laban na sinimulan pa ng ating mga ninuno at hindi ito matatapos hanggang may mga taong gahaman sa kapangyarihan. Marami pang buhay na handang ibuwis at marami pang tulad nila Jules at Mara na handang makipaglaban upang makamtan ang kalayaan ng ating bayan. Natutunan niyang pangibabawan ang kahinaan at kahirapan sa mga kamay ng kaaway o sa larangan man. Magiting siyang nanindigan. Naway, may natutunan kayo sa unang nobela na ibinahagi namin sa inyo. Hanggang sa sumunod na